May nabalitaan po kaming hinahadlangan pa dyan sa South at saka sa North. Meron naman na po tayong permit. Yung mga nangurakot, hindi humingi ng permit. Parega! Meron pong ilang mga kapwa natin mamamayan, nagbigay po ng comment. At ang iba ay napublish sa social media. Ang sabi nila, nagsasagawa daw tayo ng rally para daw sa mga kurap, samantalang tayo daw po ang bumoto at nagluklok sa mga kurap. Nako, banat ko ito. Napanood ko ito. Ay, Palsis, makinig ka. Walang yakang hita ka. Base ho sa ating nakikita, tila baga merong bantaho dito kay Senator Rodante Marcoleta. Kasi ho, ang security niya dito sa video na to, mamaya papanoorin ho natin yan. Pag-usapan ho muna natin ang bagong banat nitong si Boying Remulla. Parang kailan lang masaya niyang ibinabalita, masaya niyang ipinagyayabang, dalawang senador, plunder case nakaabang na. At isa ho dyan, yung kaso ni Senator Rodante Marcoleta. Pero ngayon, kumakambyo pa atras itong si Boying Remulla. Naghuhugas kamay sa kabalbalang ginawa nila. Ang banat ho niya ngayon, I never instructed anybody. Yan ho si Boying Remulla ngayong mga panahon na ito. Sa like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join photo, nandiyan lang ho sa baba. Ano, natakot lang, ganon? Pambihira, kala ko pa naman. Sabi pa naman nitong si Ping Lacson, Caviteño, matapang. Nakita lang ho niya yung crowd. I never instructed anybody daw. Pambihira. Ito mga kababayan, paglilinaw nitong si Boying Remulla, Ombudsman Jesus Crispin Remulla said that he did not order the investigation against Sen Rodante Marcoleta over a 75 million donation in his senatorial campaign last year. Senatorial campaign. Hindi pala niya pinugsaasan yung plunder doon. Kahit pala itong si Boying, alam niya na pinangampan niya Pambira, asan yung plunder doon? Anak ng Petrang Garabata. Yan na nga ba sinasabi ko, nagkakahendot-hendot ng naratibo nila. Pagkatapos nilang sinabi na plunder, tapos ngayon naaminin nila na ginamit last senatorial campaign itong si Rodante Marcoleta. Asan yung ill-gotten wealth? Which led to a plunder complaint. Ito ho yung lumabas na balita kahapon na kung saan tila bagang marami tayong nababasa sa social media na naghuhugas kamay na itong si Boying Remulla. Siguro dahil nakita niya yung napakatinding pagsuporta ng sambayan ng Pilipino dito kay Sen Marcoleta. Muslim, INC, Katoliko, Kristiyano, mga ibang mga progressive group sumali na ho sa rally. At tayo ay naniniwala dito kung sakaling ituloy nila yung binabalak na yan nila dito kay Senator Rodante Marcoleta, hindi magiging smooth sailing yan. Ito, rekta na ho tayo. Ito, kilala niyo ho ba yung pangit na si Lovely? Kilala niyo si Lovely? Ito, gusto magpaka-lovely nitong babae na to. Madalas ho natin nakikita sa feeds natin to. Ayaw naman natin sana patulan kasi gusto niya pumapel. Gusto niya magbida-bida. Dilawan nito na tagapagtanggol ni Marcos Jr. ngayong mga panahon na to. Diba? Ano lang ho sila gamitan. Sige, pabagsakin si Sara. Pag napabagsak na si Sara, tandaan niyo ho, Franklin Drilon, Liamas, lahat na nagsasama sa bagay na malitahan niya. Diba? Mahirap na. Basta yung mga dilawan na merong hidden agenda, sila ho ang sasagpang dito kay Marcos Jr. Panoorin ho muna natin ito mga kababayan. Bihira. Tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot ng... isang pinklawan. Yan. Sabi ko na nga ba, babalagbagin ka ni ate. Palakpakan muna natin ito si Queen Omhay. Queen Omhay. Palakpakan na natin. Dinedepensahan ang administrasyon. Yan.
Kasi Parang familiar sa akin tong si ate. Ito ba yung ate na nagpaliwanag doon sa kung bakit si Boeing Remulla si Martin Romualdez nagalit kay BP Sara. Ito rin ho ba yung ate na yon? Parang siya ata yun kung di ako nagkakamali, no? sino bang tauhan ng administrasyon? Hindi ba si Remulla? Yan. Si Remulla ang magkakaso ng plunder case dito kay Marcoleta. So, si Pinklawan ay sinusuportahan ang dati nilang kalaban na ilang taon na ang administrasyon, ang Marcos. Sinasabi niya dyan sa video niya yan na bakit kung hindi tutulang iglesia sa batas, bakit hinaharangan itong sinasampang kaso tungkol kay Marcoleta? Hindi mo gets, girl. Explain ko lang na mabilisan, ha. Si Marcoleta ay kilala na nagkasagawa ng investigasyon sa flood control. Kasi inabuso yung pera natin, girl. Pera natin lahat dito sa flood control na hanggang ngayon walang nananagot. Na ang tanging pag-asa lang at gustong-gusto ng mga Pilipino, yung nakikitang investigasyon na ginagawa ni Marcoleta. Kasi kapag iba ang gumawa, walang resulta. Cover up. Cover up ate. Whitewash. Whitewash ang nangyayari, di ba te? Kasing puti ng mukha mo ang nangyayari. Kasing linis ng damit mo. Yun ang gusto nilang mangyari dyan sa investigasyon na yan. Whitewash. Ngayon, na nakakapagtaka dito sa administrasyon, dito ka na Remulla, bakit gustong kasuhan ng plunder case itong si Marcoleta ng no bail para hindi matuloy ang investigasyon sa flood control? Bakit kung kailan nagdesidido si Marcoleta na ituloy ang investigasyon sa flood control? Bakit magkakaroon bigla ng plunder case na no bail, na hindi panigurado matutuloy ang investigasyon na gagawin ni Marcoleta? Bakit ang ganda ng sequence, no? Kung kailan siya mag-iimbestiga, bakit kailangan may no bail case? At bakit mas importante sa'yo ang plunder case ni Marcoleta na sinusuportahan mo na BBM kahit pinklawan ka kaysa sa pagnanakaw? Pero ako real talk lang sobrang nabilib ako sa mga kababayan nating INC. Iba ho yung kung ano yung pagmamahal nila dito sa bansa na to. Iba ho. Hindi kay Rodante Marcoleta ho yan. Hindi porket kabatid nila sa pananampalataya si Rodante Marcoleta. Nakita ho natin ang pagtinding nila mula doon sa sinabi nitong si Marcos Jr. na mahiya naman kayo. Diba? Talaga sinuportahan ho nila tong si BBM. Yung ika nga, accountability, transparency, peace, security. Nandun kumpleto yung Pero ngayong lumili si Marcos Jr. doon sa mga una niyang pronouncement. Tuloy-tuloy pa rin itong INC. Na kung saan yung prinsipyo na dapat talaga mapanagot yung mga nagnakaw sa kaban na sambayanan. Hindi na ho nangyayari ngayong mga panahon na to. Dahil nga karamihan na sa buwat nakapaligid din sa kanya. Sa flood control, na mali-maletang ipinamigay, na alam mo rin sa sarili mo yan, na ang ninakawan ay tayo, Yan. ikaw. Nung nakatanggap si Marcoleta kung Hindi na pinakinggan ni ate si yung babae na inggit siguro kay Lovely. Gusto niya sumikat. Di ba? Wala si Lovely meron na show sa sa News 5. sakali ng gift na naging plunder case niya, anong nawala sa'yo? Anong buwis mo ang nagamit ng ibang tao para mas umagri ka na dapat kasuhan na si Marcoleta? Sa kasong flood control na gagawin ni Marcoleta, naninakawan ka, girl. Nagalit Nagalit itong si ating Panoorin pa ba natin to? Meron nangyaring kumusyon dyan sa EDSA. Pero na ho muna natin, pasadahan na ho muna natin itong kay Sendante. Yung parang ang dating parang may banta dito kay Sendante. Tingnan nyo tingnan nyo tong na video na to. Kung paano inihatid ng security detail ni si Sendante sa naging pagtitipon diyan sa diyan sa EDSA. Ayan ang ating grabe meron talagang yung niya. Ayan pagdating ni Senator Rodante Marcoleta, rockstar na rockstar. Tingnan nyo naman yan, talagang kailangan nilang i-secure si Sendante. Kasi alam nila na pagdating sa impeachment, talagang mamamayag paghuyan. Matalino ho yan, mataba ang utak niya, kaya hanggat maaari, lahat ng pwedeng, meron naman kasi magaling. Ganito ho kasi yan. Merong magaling na abogado. Di ko sinasabing walang diin pagka nagtatanong itong si Alan Peter Cayetano, magaling din yan. May diin din yan. At pagka naglatag ng mga punto de vista, sigurado si Luis Tro baka at itong si Kapunan datnan biglayan pagka tinanong na sila nitong si Cayetano, di ba? Si Senator Cayetano. Pero
charismatic itong mama. Pag nagsalita, may diin. Kahit yung tipong kahit na paano baluktutin ng mga taga-mainstream media yung mga sinasabi niya, hirap na hirap po sila. Diba? Hindi po sila makapalag dito kay Senator Rodante Marcoleta. Kaya ngayon ang problema, ang malaking problema nila, pagka itong mama na to, nakadalo sa impeachment ni Sara. Baka first week pa lang ng impeachment, tapos na usapan. Ngayon pa nga lang, wala pa silang nakukumbinsi na talagang ka-impeach itong si Vice President Sara Duterte, di ba? O paano pagka itong si Rodante Marcoleta tinanong na yung mga taga-prosecution, saan nyo galing yung yung witness? Sa bilibid ho. Naknatoko. Si Madriaga pala inihain nila. Rockstar oh. Ngayon talagang meron hong cover itong si Senator Rodante Marcoleta. Sa tingin natin merong banta sa buhay nitong si Senante. No, SOP naman yan sa mga high profile, no? High profile individual. Normal na yan kasama sa SOP ng mga security. Pero itong ganito katindi na meron pang parang parang shield yan para hindi tumagos yung gustong dumispatch dito kay Sandante. Kasi kung ano lang yan, kung lalakad lang, napapaikutan lang. Pero pagka ganito parang meron ho siguro talagang intel na gustong saktan o kantiin itong ating Senator Rodante Marcoleta. Lipat na ho tayo dito kay Sir. Sino nakakakilala sa kanya? Madalas ho natin yan naririnig pagka may rally. Pagkatapos ho niya, pakinggan naman ho natin itong sino nga kasing kasunod na magsasalita nito? Ayun, yung si Sir, yung sa I-incident. Tapos isegue ho tayo dito. Sige, Attorney Ferdy Yasesio Tomasio. Gang. We are one! Hindi ko na po pahabain. Nasabi na nila lahat ng problema ng bansa, hindi na natin kailangang ulit-ulitin pa. Kahit maliliit na bata, nakakaranas ng hirap. Kaya ako nandito, isa lang ang iniisip ko. Ang pambayad sa Meralco! Pambira talaga itong isa. Konti lang yung banat ko, pero sigurado lahat kayo may kurot sa inyo to, di ba? Yung mga nasa bahay, yung makakapakinig ng video na to, ang concern lang nitong si Sir, yung pambayad niya sa Meralco, pambihira. Nag-times 2! Ngayon, pagka nagpatayo ka, gusto mo maglagay na solar sa sa bubungan mo, dapat dumaan muna sa kanila. May kang building permit, basta maraming permit. Dapat yung electrical engineer galing sa kanila, maraming kaetikan. Do, naiintindihan naman natin yan for safety talaga yung kailangan naman talaga. Pero yung sa kalagitnaan ng mga ganitong klaseng problema natin sa presyo ng kuryente, biglang papasok sa eksena itong mga siraulo na to na tila bagang gusto pa nila magsingit ng birokrasya dito sa napakahirap na sitwasyon ng sambayan ng Pilipino. Walang problema yan. Diba? Pero ito sigurado ko, yung mga nag-i-install ng mga solar na yan, dumaan ng training yan. Diba? Pero yung mga nag-DIY, yun nga lang problema. Kaso pagka nag-DIY, di ka na talaga dadaan sa kasi DIY, di ka naman bibili. Kumbaga, home project mo yun yun ang problema. Pero yung mga may kontrata, meron pa nga warranty ang mga yan, di ba? Yun yung problema nila. Dapat kausapin nila yung mga mga kumpanya, di ba? May tamang training ba yung mga tauhan nyo? O paano yung tamang paglalagay? Ganon, pero yung ito naman mga taga-Meralco. Taga-Meralco ba o mga taga-local government unit ang nagko-question? Basta sila yan. Ayaw ho nilang paginawain ng buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya itong si Sir tumayo dyan sa entablado dahil lamang sa kanyang dumobling bill dyan sa Meralco. Dagdag pa ng maraming bat! Kinaltasan ang sahod! May bat pa sa lahat ng bilihin! Hanggang mamatay ka, darating ang oras! Lahat ng galaw mo, may bat! Courtesy Recto. Salamat! Ako hindi po ako isang kapatid, pero mahal ko po ang ating mga kapatid. Kung wala po kayo, walang mag-guide, walang magsisimula, walang magtataguyod ng katotohanan. Hindi natin makakamit ang ating ninanais. Nagpapasalamat ako.
on behalf ng United People's Initiative sa pamumuno ni Major General Romy Bukis, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang panawagan ko, iglesia lang ba ang gustong mabago ang bansang ito? Aray ko. Nasaan ang ibang religious denomination? Kakampi Yung GIL, nasa yung GIL. GIL talaga unang hinana. Kasi sigurado ako, KOJC may representative dyan. Sigurado ako, 110%. Di ba? Yun nga coverage nila talagang kakaiba eh. Di ba? Talagang kitang-kita natin na yung pagsuporta nandun eh. O nasa yung GIL, wala. Takot sila. Di ba? Yung nga nila, traitor yung isa sa mga leader. Anak ng leader nila, traitor na Judas, di ba? ba sila? Siguro pagka ikukulong na siya, doon siya pupunta dyan. Nung mga evil na kalaban ng taong bayan, nasaan sila? Bakit wala rito? Bakit iglesia lang? Nananawagan po ako sa lahat. Lahat kayo na gustong mabago ang bansa natin sa isang mapayapang paraan, sumama kayo dito. KOGC, GIL, lahat ng evangelical churches, CBCP, question mark. Magaling. Bakit kayo natatawa? Namalitahan eh. Bakit kayo natatawa? Dahil mas disiplinado ang mga kapatid natin. Mas may paninindigan ang mga kapatid natin. Darating ang panahon, ang pinakamalaking denomination ng isang religious community ay ang INC. At kung sakali man mangyari, hindi tayo magtataka kasi una sa lahat, di ba? Sa mga ganyang kasing pagkilos, marami hong bumibilib sa mga kababayan nating membro ng INC. Ito hindi tayo pagdating doon sa pananampalataya, hindi talaga magkaiba. Pero kung sakaling dumating yun, makita yan ng ating mga kababayan, decision naman ho nila yan. Diba? Nila yan, nasa sa kanila yan. Pero ang atin dito, pagdating doon sa pananampalataya, personal yan. Pero pagdating dito sa prinsipyo at paninindigan, talagang magkakabalagbagan tayo dyan. Diba? Hindi ko sinabi sumali kayo o huwag kayo sumali. Yung kanilang prinsipyo at paninindigan dito sa bansa na to, yun lang ho yung tingnan at hindi ko kayo maliligaw. Dito sa mga isyong tinutuntun natin ngayong mga panahon na to. Doon lang ho kayo, kayong aalis doon. Pero doon sa mga pagdating sa faith, nasa sa inyo ho yan. Diba? Hindi ako dito para sabihin na, ay wag yan, wag ganon, wag kayo pumunta dito, wag kayo pumunta dito. Hindi ho ganon. Ang PH update, ito, usaping bayan, yan, current events, yan, di ba? Pero siyempre, ika nga kung ating pagbabasihan, ang kaligtasan, yan, personal na relasyon sa Panginoon. Hindi ho yan nakabase sa kung ano man ang inyong denominasyon. Okay? Personal ho na relasyon yan sa Panginoong Jesucristo. Di ba? Alam ko, marami siyang mga kasama natin dito, mga Kristiyano. At nababasa ko yung mga comment nyo. At yung mga INC naman, alam ko na marami din mga INC dito. Respeto ho natin. Marami akong kaibigang INC. Marami ho tayong kaibigang mga INC. In fairness, pagdating sa pakikipagkaibigan, talagang number one ho yung mga yan. Pagdating sa pakikisama, wala naman ho talaga kayo masasabi sa mga yan, sa mga INC. Mababait ho, sa totoo lang. Di ho kayo iiwan sa alanganin ng mga yan. Kung wala po kayo rito, walang magsusulong at lalaban sa evil system na lahat bumibiktima sa atin.
Huling salita ko po, panawagan sa ating mga kapatid na kapulisan. Hindi po natin sila kalaban. Nag-oobserba ako rito. Ateis po sila sa inyo, ateis. Sabay kumakain ng fishball, sabay natutulog dyan, sabay kumakain. Ateis sila! Dahil alam nila, pag ang kumilos ang iglesia, mapayapa! Ramdam natin yan! Ramdam ba natin? Nakakampi natin yung mga kapatid nating kapulisan? Maraming salamat, General San Diego, sir, ang ating head ng DPOS. Maraming salamat, General Silvio, ang ating QCPD. Maraming salamat po sa inyo lahat. Huling panawagan ko kay General Romeo Browner. Ang sabi niya, hindi kami bulag, hindi kami pipi, hindi kami bingi. Pero kakampi mo yung nagpapahirap sa taong bayan. Pinoprotektahan mo yung nagpapahirap sa taong bayan. At ayaw raw niyan sumali sa politika. Yun ang sabi niya. Ayaw kong sumali sa politika ang AFP. Eh, ang gumagamit sa kanila mga politikong siraulo eh. Solid yun. Bakit di tayo mananawagan sa kanila? Kung hindi na natin maasahan ang executive branch at hindi na natin maasahan ang legislative branch at hindi na rin natin maasahan ang judiciary, ang tagal nila maglabas ng mga resolusyon. Kawawa taong bayan. Resolusyon kay Bato, TRO, hindi mailabas. Bakit? Pag nagbigay sila ng TRO, inamin nila na mali yung ginawa nila kay PRRD. Pag kumampi naman sila sa gobyerno, pag kumampi ang justice system natin, Supreme Court sa gobyerno at ICC, inamin nila na meron ng failure ng justice sa bansa natin. So anong gagawin nila? Papatagalin lang nila. Kung hindi na natin maasahan ang tatlong branches na yan, na dapat kahit isa man lang may nagpoprotekta sa atin, sino pa asahan natin? Ang mga kapulisan, nagagamit nila sa kanilang interes. Ang kasundaluhan, nagagamit nila para gipitin ang taong bayan. Kung wala kayo rito, kawawa na tayo lahat! Kung wala kayo rito, kawawa na! Respeto kay sir. Nawala na yung boss ni sir. Palakpakan po natin. Thank you, sir. Ramdam ho natin yung passion ni sir. Ika nga, nawalan na ho siya ng boses. Kasi mahirap po yan minsan dito sa PH Update. Kaya paminsan-minsan nawawalan din ho tayo ng boses pagka talagang yung mga content natin, Miko Clavano, Boying Remulla, mga ganyan, medyo nawawalan tayo ng boses pagka ganyan, talagang rot-rot yan eh. Diba? Talagang walang humpay yung pag-alagwa natin dapat yan. Kaya naman ngayon hindi ito panahon para magdaldal ka PH Update. Kailangan marinig ng sambayan ng Pilipino yung mga sasabihin ng mga speaker diyan sa rally na yan sa EDSA. Good. We are one! Magandang gabi po sa lahat ng mga kababayan natin at mga kaibigan, mga mahal na kapatid, sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa kanyang bayan.
Baka po ang iba ay wala pa rito. Halina po kayo. Sumama po kayo dito. Sapagkat tayong lahat ay iisa. We are one! May nabalitaan po kaming hinahadlangan pa dyan sa South at saka sa North. Meron naman na po tayong permit. Yung mga nangurakot, hindi humingi ng permit. Aray ka! Meron pong ilang mga kapwa natin mamamayan nagbigay po ng comment at ang iba ay napublish sa social media. Ang sabi nila, nagsasagawa daw tayo ng rally para daw sa mga kurap, samantalang tayo daw po ang bumoto at nagluklok sa mga kurap. Nako ba na to ito? Napanood ko ito. Ay, Palsis, makinig ka. Walang yakang hita ka. Oy, Bading Dong. Oy, Palsis. They are watching you. Lagot ka, langya ka. Langya ka, ulita ka, mayayari ka na. I mean, ito. Liligwakin ka na nitong si Sir. Mga kabalbalan mo, Falsis. Umaabot na sa sa kataas-taasang pamunuan ng INC. Walang yaka. Napanood ko yun eh. Alam niyo mga kababayan, kasi pinoprotektahan ko ang peace ko dito sa PH. Pinoprotektahan ko ang peace ko. Ayokong gano'n. Ngayong panahon na to, siyempre, July na. Hala naman, mayat-maya, nagagalit ka pa. Di ba? Merong panahon yan, iniipon lang natin eh. Pagkailabas natin talaga. Di ba? O. Ngayon, ito si Palsis na panood ko dyan sa Billionaire News Channel. Okay, so sino ba nagboto dyan? Double standard kayo, kaya sabi ko. Palsis, ano kayo eh, ginagaslight tayo eh. Di ba? Tayo siyempre hindi na tayo hindi na natin papatulan yung mga ni Palsis. Hindi na papatulan. Kaya lang natin. Sabi ko sa sarili ko, PH, palampasin mo na yan si Palsis kasi marami ang kaibigan na namalitahan. Diba? Kung bakit galit sa mga Duterte yan, may dahilan. At yung dahilan, yung mga kaibigan niyang di umanong namalitahan, baka sila ang may alam. Dito tayo kay Sir. Ang ibig lang sabihin, tinatanggap nila may mga kurap sa gobyerno. Aminado yung nagsabi, may mga kurap sa pamahalaan. Kung ayaw nila sa kurap, sumama na sila dito sa atin. Sapagkat tayo po, inilalantad natin yung mga kurap. Kung sumasang-ayon sila na masama sa mga nasa pamahalan ng kurap, halina kayo. Sumama na kayo dito sa amin. Sapagkat ang atin pong inihahayag at ipinakikipaglaban, mga mahal po naming mga kababayan, transparency, accountability, justice, justisya. Hindi po hostesya.
Ang atin pong ipinakikipaglaban ay para po sa buong bayan. At hindi po ba karapatan naman ng bawat mamamayang Pilipino kung sino ang inaakala nila na marapat maglingkod sa ating bayan. Ang tinupad lang po natin, yung ating karapatang bumoto ng sang-ayon sa ating batas. Pero kung sino man po ang nanalo, ay hindi lang po kami at hindi lang tayo ang bumoto. Ang bumoto sa kanila, nakararami sa mamamayang Pilipino. Kaya sila man bumoto sa mga sinasabi nilang kurap. Pero, mga kababayan, mga mahal po naming mamamayan ng Pilipinas, ibinoto ba natin sila para mangurakot? Sagot kayo! Hindi! Kaya natin sila pinili at ibinoto sa ating pag-aakala na sila po ay gagawa ng mabuti sa kapakanan po ng sambayanang Pilipino. Pero sila po ang sumira sa pagtitiwala natin yon. Sabi nga po, public office or public service is a public trust. Bumoto tayo sa pag-aakala. Magsisilbi sila ng tama at wasto, magmamahal sa ating bayan. Pero sinira nila ang atin pong pagtitiwala. Ano kanilang ginawa? Yung iba, nagnakaw at nangurakot. Mga kababayan, kung nangurakot ba sila at nagnakaw, pati ba tayo sisisihin nila? Ano kinalaman natin sa ginawa nila? Nakita lang natin, mali-maleta. Pero wala tayong kinalaman doon. Wala tayong kinalaman. Kaya narito tayo sa ganitong pagkakaisa para ilantad ang kamali ang kanilang ginawa. Sinira nila ang tiwala ng mga mamamayang Pilipino na ngayon karamihan sa atin nagdurusa at naghihirap. At sana, nakakatulong din yung mainstream media. Yan. Pero alam ba ninyo, may lumabas ngayon, ito daw angaw-angaw na ito ng tao. Ang sabi nila, nasa media po social media, 5,000 lang daw tayo. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Tignan nga natin. Ipakita natin. Naku po, ang Sa dami. screen. Sinasabi ko fake news talaga tong mga mainstream media na to. Kung sino pa yung mga mainstream media, sila pa yung fake news. Grabe yan. Grabe yan. Solid. Ang ganda ng kuha. Galing. Grabe.
Totoo bang 5,000 lang? Hindi po. We are one! We are one! We are one! Kaya dahil gising na gising ang mamamayang Pilipino, kitang-kita po ng lahat ang paninira nila sa pangako nila nang sila po ay ihalal na mamahalin nila at paglilingkuran ang taong bayan. Kaya may karapatan tayo magsagawa ng ganitong pagkakaisa para sabihin sa kanila, para gisingin sila sa kanilang kamali ang ginawa at para tayo magsabi, sapagkat tayo ang may karapatang magsabi, mahiya naman kayo! Ganda, ganda, ganda. Ganda, ganda ng pagkalatag. Ganda, sir. Idol, idol. Palakpakan natin to si sir. Galing, galing. Mga kababayan, yun po ang sinisikap na gawin ni Senador Rodante Marcoleta at iba pang mga kapanalig niya. Isa siya sa mga nangunguna sa pag-expose at pag-iimbestiga, pagsisiyasat para po mapatawan ng akmang disiplina o parusa ang mga salarin. Pero yung ibang kapanalig niya, dati, lumipat ng bakod. Nako! Natakot yata! Natakot! Naduwag, naduwag. Tayo ba? Kayo ba? Mga kaibigan at mamamayan, natatakot ba tayo? At yung iba naman, nagsawalang kibo. Parang walang alam. Bakit? Baka matuklasan tumanggap din ng maleta. Sa bagay, alam na ng sambayan ng Pilipino. Pati yung ang pondo ng bayan ay ginamit sa kampanya para mabalik sa Senado. Yung senador na magiting at naninindigan po sa panig ng tama at ng katarungan, siya pa yung gustong patahimikin. Paano? Alam nyo kung ano naisip nilang paraan? Bendalo! Bendalo. No Bendalo! No Bendalo! Lagi nating nababanggit, yung iba sa kanila, mambabatas, lawmaker, naging law bender. At may masaklap pa. Yung iba po, tagapagpatupad sana ng batas, alagad ng batas, pero naging manlalabag ng batas. Aray ko. Ping, shoutout. Courtesy kay Ping Lacson, ha? Dapat na ipatupad kung ano ang batas. Partikular ang konstitusyon. Pero pinipilipit po ang batas. At gaya ng alam na ng lahat, nabanggit na rin kanina, ang ikinakaso nila kay Senador Marcoleta, plunder daw. Plunder. Wala namang ebidensya. Sapagkat wala siyang kinuhang mula sa pondo ng anumang proyekto ng gobyerno. Walang kontrata ng gobyerno na ginamit niya na pagkakakitaan. Kaya nga, pilit nilang pinipilipit ang batas at bigyan ng sarili nilang interpretasyon. Talagang bendalo. No!
bend the law. Mga kababayan, ang mga utak ng korupsyon, lalo na po sa flood control projects, ayan, nag-uulan na naman. Ang Diyos ang ayaw pumayag na malimutan natin eh. Do not forget. Sabi nga, yung ginawa nilang katiwalian, pinakamalaking katiwalian na nangyari sa ating bansa. Ang mga yan, sila po ang dapat na patuloy na imbestigahan. Sila po ang dapat kasuhan. At kung mapatunayan ay papanagutin. Papanagutin! Papanagutin! At kung loobin ng Diyos na mangyari yan, maaaring mapanatili ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno at maging sa ating justice system sa bansa na nagpapatupad nito. Kaya inuulit natin, halina kayo mga kababayan. Yung wala pa dito, halina kayo. Magkaisa tayo. We are one. At muli po nating sabihin, hanggat may mga Pilipinong nagmamahal sa ating bansa, nagmamahal sa katotohanan, at naninindigan sa katarungan, may pag-asa ang mahal nating bayang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Ayun na nga mga kababayan, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Natin Pilipinas.